Hello mga kajami, ngayong araw nga ay pupunta kami sa La Medina Resort para gumawa ng aking intro. Bukas kasi ay babalik na rin ako ng Ginubatan dahil tapos na rin yung bakasyon ko dito. Kaya naman ang mga susunod nating video ay ako na ulit ang maririnig nyo at hindi na nga si Andang. Nalulungkot pa nga siya dahil hindi na nga raw siya makakasama sa aking pagbablog kaya naman sinama ko na ngayon dito. Medyo malayo-layo nga rin yung nilakad namin para makapunta dito pero worth it naman kapag nakarating ka na. At nung papalapit pa nga lang kami sa entrance ng resort ay makikita mo na napakalinis nga ng paligid nila at mapapawaw ka talaga. Hindi ko nga akalain na meron na palang resort dito sa amin na ganito kaganda. Kung alam ko lang sana ay araw-araw na akong pumupunta dito kaso nga lang ay may trabaho naman ako. Naabutan pa nga namin si ate dito na nagwawalis kaya naman nagpaalam kami na kung pwede kaming mag-picture-picture dito. Simula nga nung pumasok kami dito sa resort ay wala na nga akong masabi kundi wow, sobrang ganda. Nangihinaya nga ako na hindi ko kasama si Mr. dahil alam kong magugustuhan niya talaga dito. Hindi ko nga lang alam yung ibang services na ino-offer nila dito dahil ang alam ko lang ay free entrance dito dahil nakapasok nga kami ng libre lang. Marami din silang mga cottage dito na pinauupahan na 700 pesos lang. Pero sa ngayon ay hindi muna tayo uupa ng cottage dahil hindi naman kami magsiswimming at makikipicture nga lang. Mamaya na nga lang din kami kukuha ng picture dito dahil doon muna kami dediretso sa may tabi ng dagat dahil nandun talaga yung punteriya naming pwesto. Huwag nyo na nga lang pansinin yung mga kahoy at bunot dito sa tabing dagat. Dala kasi yan ng mga alon dahil sa masamang panahon na dumaan. At nung makarating na nga kami dito ay labis yung siya kong nararamdaman dahil sobrang ganda talaga dito. Alam nyo ba mga kajami na kahit dito ako ipinanganak sa lugar namin ay ngayon lang ako nakarating dito sa lugar na to. Ngayon nga lang ako makakapag-picture at makakapag-video dito dahil nung araw kasi ay hanggang tanaw nga lang ako dito. Nung bata pa kasi ako ay wala pa masyadong tao rito at wala pang mga bahay kaya naman puro damo pa lang makikita mo. Pero ngayon nga ay marami na rin pinagbago at hindi na nga rin nakakatakot yung daanan papunta dito dahil simento na at marami na rin mga nakatira. Kaya naman nung makarating kami dito ay agad na rin naming sinimulan yung gagawin naming intro para sa video ko. Ang taga-video ko nga pala dito mga kajami ay yung kapatid kong si Aliyah at siya na nga rin ang nagtuturo sa akin kung ano yung mga dapat kong gagawin dahil nahihiya pa nga ako sa camera kahit kami-kami lang dito. Kaya naman ang nangyayari mga kajami ay puro dagat na nga lang yun na bibidyoan namin tapos magsisimula na naman kami doon sa may paa ko. Ngayon ko nga lang dinalaman na napakapangit ko palang maglakad, marasa pa. At etong kapatid ko nga ay sinabihan pa akong sige ate mag-eme-eme ka lang dyan at bibidyoan kita. Sabi ko anong eme-eme pero ang sabi niya basta. Kaya naman ginawa ko ay tumakbo na lang ako at tawa ko ng tawa. Dahil naisip ko mukha na akong syunga-syunga. Hindi nga kami makakuha ng magandang shot dahil puro tawa na lang yung maririnig nyo sa video namin. Kaya eto kami nagsisimula na naman sa paa. Kaya naman ang ginawa ko ay nakamute na nga lang tong video dahil may maririnig pa nga kay sumisigaw ng pata, pata, pata. Diyos ko, marasa pa. At nung matapos nga yung kapatid ko mag-video ng paa ko ay pinaakyat naman ako dito sa may bato. Ang sabi niya pa nga ibuka ko raw yung kamay ko at sumigaw nga raw ako ng welcome. Pero tinatawanan lang nila ako dahil mukha raw akong lilipad. Kaya eto na naman kami nagbibideo ng alon. Feeling ko ito yung commercial namin. At nung matapos nga kami doon sa may bato ay pinaikot-ikot niya naman ako dito. Tapos pinatakbo-takbo pa ako. Diyos ko, kundi lang talaga pang intro to ay binatukan ko na to. Gusto ko sanang magpa-video dito sa may bato-bato at para maging sirena nga ako. Kaso nga lang naisip ko wag na lang. Baka maging balyena ang kalabasan. Tingnan niya may pa-slow mo ako dito. Oops, ako lang to. At habang si Laika naman yung binibidyoan ng kapatid ko ay nag-emote-emote naman ako dito. Gandang-ganda talaga ako sa sarili ko kapag naka-front camera basta't half body lang. Pero syempre hindi magpapatalo ang kapatid ko. Magpapabidyo rin yan para post niya sa TikTok. At ngayon nga ay nagpalitan naman tong dalawa. Yung pinsang kong si Laika naman ang model. At si Aliyah naman yung taga-picture. Ako naman ay namumuryot dito sa isang tabi dahil hanggang ngayon wala pa akong maayos na video. Pero okay lang yan dahil ini-enjoy naman namin yung view at masaya kami dito. Kaya naman tignan nyo, pak. Pinsang ko yan. Tinuturuan pa nga na itong si Aliyah, itong si Laika kung paano magtaas-taas balikat daw ko no. Ang sabi ko nga kay Laika ay madali lang yan. Tingnan mo ko ganito lang gagawin mo. Napakadali lang namang gawin. Taas balikat, fierce look, tingala, tapos lingon.
Pero etong pamangkin ko ngang kontrabida ang sabi sa akin na hindi daw pwede yung ganon. Kahit sa deodorant nga raw na commercial ay hindi tatanggapin yung post ko na yon. Ah, ganon. Halika ka ako dito at papakitaan kita ng mga post kong pang malupitan. Oh, kita mo may patakip-takip pa yan. At nung makita nga ako nung kapatid kong pinulot ko yung lato, ay tinawag niya nga ako at iniwan si Leka dahil ako naman daw ang bibidyohan niya. May naisip na naman siguro tong kalokohan at ako naman yung pagtitripan. Pero kahit gano'n ay tuwang-tuwa naman ako. May suggestion nga rin si Andang na tumalon nga raw ako sa cellphone dahil maganda raw yon. Kaya naman sinunod ko siya at ginawa ko kahit muntik na akong madapa at pinaikot-ikot niya pa ako sa dagat.